Araw-araw bago pa man tumilaok ang manok, gumigising na si Janice. Simula na naman ng tila walang humpay na paglalakad. Araw-araw ay tinatahak ni Janice ang kagubatan ng Barangay Lilyungan papunta sa paaralan. Sa paaralan ng Lilyungan National High School, nag-aaral si Janice. Sa loob ng paaralan na ito, nag-aaral si Janice at kasalukuyang nasa ikasiyam na baitang. Pagkatapos ng kanilang klase, ang mga estudyante ay tumutungo sa tindahan, habang si Janice ay nakaupo lamang sa harap ng paaralan dahil walang perang pangbili ng pagkain. Sorry sa Janice, hindi ba versus na may bukod na akong harapan sila pagkaon. Wala ko na ba doon? Sige na ba? Pero gabalon ng gatong pagkaon, di siyang may sitas. Nakaon ako pag-receive. Kasi sige akong pagkaon ako class mo. Mga tagog na ilan. Janice, mga pila ka kilometro ang imong ginabaklay. Adto sa inyong balagi kan sa eskwelahan. Mga 50 kilometer po. Tapos, kung mag-uli ko sa ito, magabian ko. Tapos, nahadlo ko kayo. Magkako makahon. Janice, pag mag-adto ka sa eskwelahan, gabalong sad ka. Sorry, gabalong ko sa ito. Kabalong ko lang ang bilang. Pero, syempre, gapon mo ka na kung kasi nahatag sa ako ng pagkaon. So, sa akong mama nga sa pagkagan ko. Ang ama at ina ni Janice ay isa lamang magsasaka at minsan wala silang makain dahil walang pambili ng bigas. Nakatira si Janice sa maliit na kubo, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kalakat lamang. Actually, Janice, nandito kami ngayon para ma-document ang story ng iyong buhay at para rin matulungan ka sa iyong pag-aaral. Tanggapin mo itong konting tulong na galing sa aming programa at yung iba rin na mga groceries, school supply, nandun na rin sa inyong bahay. Maraming po talagang salamat ma'am sa inyong programa. At dahil dito, makatutulong na po ito sa aking pag-aaral at lalong-lalo na sa aking pamilya. Maraming po talagang salamat. Dahil sa pagtutulungan naming mga kagrupo, nakalikom kami ng maliit na pera na pwedeng itulong kay Janice. Nakabili kami ng school supplies at iba pang mga gamit na makakatulong sa pag-aaral ni Janice.